Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ngayon ang ating hari na si Haring Benj ay dapat natin maprotektahan. Kaya tayo nang kumilos, sabi ni General Kai. At si Chester ay muling sumigaw at sinabi, "Tayo na." Sigaw ni Chester. At ito ay tumakbo patungo sa kaharian ng lahing elf. At sa kanyang likuran si Dax ay nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan ng lahing elf, "Tayo na." Sigaw ni Dax at ito ay tumakbo sa likuran ni Chester at kasama nito ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian. At sila General Pat, General Kai, at General Brian ay naiwan. At si General Brian ay nagsalita at sinabi, "Patawarin mo ako General Pat. Tama ka, masakit sa akin mawala si General Miles. Ngunit mas masakit ang nararamdaman mo ngayon sa kanyang pagkawala. Patawarin mo ako sa aking naging reaksyon nang malaman ko na napaslang si General Miles." "Patawad General Pat," sabi ni General Brian. Nang marinig ito ni General Pat, ito ay lumuha muli at sinabi, "Nauunawaan ko ang galit mo kanina sa akin General Brian. Patawarin mo din ako." At si General Pat ay yamakap kay General Brian ng mahigpit. At si General Kai ay ngumiti nang makita niya na okay na ang dalawa. At si General Kai ay nagsalita at sinabi, "Salamat at okay na kayong dalawa. Nakakalungkot talaga na mawalan tayo ng isang kaibigan. Ngunit kailangan natin ito tanggapin. Ngayon, kailangan tayo ni Haring Benj. Kaya tayo na sumunod na tayo sa kanila," sabi ni General Kai. At agad-agad na tumugon sila General Brian at General Pat at sinabi, "Oo, tayo na." At ang tatlo ay tumakbo patungo sa kaharian ng lahing elf. Samantala, sa labas ng kaharian ng lahing elf, sila Yui kasama ang mga kasundaluhan ng lahing elf na nakabantay sa labas ng kanilang kaharian. At maya-maya ang mga kasundaluhan ng lahing elf na inutusan ni Yui na kumuha ng mga extra nilang mga sandata na mga nakatago ay nakabalik na. At ang isa ay nagsalita at sinabi, "Miss Yui, dala-dala na namin lahat ng mga nakatago natin sandata. Ilalagay na ba namin ang mga ito sa bawat sulok?" sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ni Yui, siya ay nagsalita sa seryosong tono at sinabi, "Oo, magmadali kayo. Pagsama-samahin nyo ang mga espada at ang mga arrow. Hatiin nyo ito at ikalat sa bawat sulok. Magmadali na kayo," sigaw ni Yui. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf na may dala-dalang mga sandata, sila ay tumugon at sinabi, "Masusunod Miss Yui." At agad-agad kumilos ang mga kasundaluhan ng lahing elf. At ang kanilang hawak-hawak na mga espada at mga arrow ay kanilang kinalat sa bawat sulok. At makalipas ang ilang minuto, ang mga kasundaluhan ay bumalik sa pagkakahanay at ang isa ay nagsalita at sinabi, "Miss Yui, nagawa na namin ang iyong inutos sa amin. Nalagay na namin ang mga espada at arrow sa bawat sulok. Ang mga ito ay nakakalat na tulad ng iyong sinabi sa amin," sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ni Yui, ito ay nagsalita at sinabi, "Mahusay kung ganon. Salamat sa inyo. Ngayon, kailangan na natin maghanda sa pagdating ng mga nilalang na sumalakay sa atin ngayon, na makarating dito sa ating harapan. Gawin natin lahat upang maipanalo ang labanan na ito, na kahit na ang ating bilang ay masyadong konti laban sa kanilang bilang. Ngunit magtutulungan tayo para manalo sa labanan na ito. Ang ating lahi ay kailanman hindi natalo sa mga labanan na tulad nito.
Kaya hanggang kamatayan lalaban tayo. Sigaw ni Yui. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay sumigaw din at sinabi. Lalaban tayo hanggang kamatayan. At si Pinunong Bench sa hindi kalayuan. Ito ay natatanaw niya na ang mga kasundaluhan ng lahing elf. At ito ay nagtago saglit sa isang sulok. At si Pinunong Bench ay napabulong sa kanyang isip at sinabi. Medyo madami-dami ang bilang ng mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabante sa kanilang kaharian. At sino ang babaeng elf na iyon na nasa unahan? Hindi ako pwedeng magkamali. Mukhang ang babaeng elf na ito ang namumuno sa mga kasundaluhan ng kanilang lahing elf. Na magbantay sa labas ng kanilang kaharian. Kamusta na kaya ang labanan na nagaganap ngayon kila Brother Dax, Brother Chester, at sa aking mga kasundaluhan? Nakakatiyak naman ako na lamang kami sa labanan na ito. Ngunit hindi ko inaasahan na may ganito pa palang kadaming bantay sa labas ng kaharian ni Haring Ken. Hindi dapat ako maging kampante sa mga kasundaluhan na ito. Dahil kung magiging kampante ako kapag nilusog ko mag-isa ang mga kasundaluhan na nasa labas ng kanilang kaharian. Baka ako ay mapunta sa alanganin sitwasyon. At nararamdaman ko ang spiritual na tinataglay ng babaeng ito ay hindi basta-basta ang lakas na nakatayo sa harapan ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Sabi ni Pinunong Bench sa kanyang sarili. At maya-maya, hinimok ni Pinunong Bench ang kanyang spiritual na lakas. Habang ito ay nakatago sa sulok L. At si Pinunong Bench ay nagpasya na itong lumapit ng konti. At naglakad ng maingat at muling nagtago sa sulok. Dahil sa hinimok na ni Pinunong Bench ang kanyang spiritual na lakas. Naramdaman na ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf lalo na ni Yui. At si Yui ay nagsalita sa mahinang tono at sinabi. Alam ko nararamdaman nyo ang spiritual na aking nararamdaman ngayon. Ang spiritual na ito ay hindi basta-basta. Ngunit nag-iisang spiritual lang ito. Ang nilalang na ito ay nakatago ngayon at pinagmamasdan tayo. Kaya humanda na kayo sa pwedeng mangyari. Sabi ni Yui sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Tuldok. Oo, si Pinunong Bench ay nilabas niya na ang kanyang spiritual na lakas ngunit hindi pa ito ang tunay na tinataglay na lakas ni Pinunong Bench. At si Yui ay hindi na nakatiis at ito ay nagsalita sa malakas na tono at sinabi. Ikaw, kung sino ka man na malapit sa amin. Lumabas ka na, nararamdaman namin ang iyong spiritual na lakas. Huwag kang magtago na para bang isang daga. Magpakita ka sa amin kung matapang kang mandirigma ng inyong lahing lapaz-tanganan. At kahit magtago ka makikita parent kita kapag ginamit ko ang aking kasanayan. Kaya wag ka na magtago na para kang isang daga na natatakot. Patunayan mo sa amin na ang inyong lahi ay talagang matatapang dahil sa paglusog nyo ngayon sa aming imperyo. Natitiyak ko na buo ang loob nyo na mamatay ngayon. Kaya kung sino ka man, wag mo ipahiya ang inyong lahi na mga lapaz-tanganan. Sabi ni Yui sa malakas na tono. Nang marinig ito ni Pinunong Bench. Ito ay medyo naasar sa sinabi ni Yui at tinawag siyang parang isang daga. At ang kanyang lahi ay tinatawag ni Yui na lapaz-tanganan. Sa inis ni Pinunong Bench ito ay nagpasya ng magpakita. At ito ay dahan-dahan lumabas sa kanyang tinataguan at ito ay nagpakita na sa harapan nila Yui at ng mga kasundaluhan. Ang distansya ni Pinunong Bench kila Yui at sa mga kasundaluhan ng lahing elf ay hindi ganon kalayo. Sa paglabas ni Pinunong Bench. Labis na nagulat ang mga kasundaluhan ng lahing elf at kahit si Yui ay nagulat din. Dahil sa kanilang nakikita sa baluti ni Pinunong Bench. Punong-puno na dugo ang baluti na suot ni Pinunong Bench. Ang mga dugo na ito ay nagmula sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf na pinagpapaslang ni Pinunong Bench. At si Pinunong Bench ay nagsalita at sinabi, Ikaw na babaeng elf masyadong matalas ang iyong dila. Dahil sa mga sinabi mo tungkol sa akin at sa aking lahi. Nais kitang putulan ng dila. Ngunit kung ayaw mo mangyari ito. Kung nais nyo matapos ang digmaan na ito. Palabisan nyo ang inyong hari na si Ken. Nais ko siyang makita at makaharap. Sabi ni Pinunong Bench sa seryosong tono, nang marinig ito ni Yui. Ito ay nagsalita at sinabi. Napakalakas ng loob mo na magtungo ngayon dito nang mag-isa ka lang. At ano ang nagawa ng aming lahing elf sa inyong mga lapaz-tanganan na nilalang? Sabi ni Yui, nang marinig ito ni Pinunong Bench. Dahan-dahan itong naghubad ng kanyang armor na helmet sa ulo. At ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay labis na natakot nang makita nila ang figure ni Pinunong Bench. Halos manginig ang mga ito nang makita nila si Pinunong Bench.
At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, "Hindi ko kailangan ang isang katulad mo. Ang kailangan ko ngayon ang inyong hari na si Ken. Palabisan niyo siya sa inyong kaharian at harapin ako. Ang hari at ang lahi niyo ang gumawa ng kalapastanganan sa aking mga kalahi." Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito ni Yui, siya ay nagsalita at sinabi, "Sino ka ba para bigyan ng oras ng aming hari? Mukhang isa ka lang naman na normal na kasundaluhan ng inyong lahi. At sa matagal na panahon, ngayon ko lang nakita ang inyong lahi." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!